Magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay. Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church. Not only we got the salvation, but also we can live a Christian life through the Word of God. Hindi lamang po kami nagkaroon ng kaligtasan, kundi maaari din kaming patuloy sa aming buhay Kristiyano sa magitan ng salita ng Diyos. This time, by the grace of God, we can gather together in the name of the Lord. At sa oras na ito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkatipon ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at patnubayan sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po ay maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and the wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng higit na kalakasan at ng karunungan sa salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang lahat ng iyong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, 2 Timothy chapter 3. Buksan po natin sa ating Biblia, 2 Timoteo chapter 3. 2 Timothy chapter 3. 2 Timoteo po, chapter 3. Verse 1 hanggang 5. Magmula verse 1 hanggang 5. Second Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 5. Okay, pasahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapatinirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mapabangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. We are learning 2 Timothy. Tayo po ay nag-aaral ng 2 Timoteo. So chapter 3 says rest day, the sin of the rest days. At sinasabi ng chapter 3 yung mga kasalanan sa mga huling araw. At the end of age, these sins will be prevailed. Sa katapusan ng panahong ito, yung mga kasalanang ito ay magiging hayag. Even though these sins are prevailed, we need to be separate from this sin. Kahit na yung kasalanang ito ay hayagan, kailangan nating humiwalay sa mga kasalanang ito. Verse 5 says, right there in verse 5, from such people, turn away. Kaya sinabi ng verse 5, lumayo ka rin naman sa mga ito. As a saved Christian, right, we have to turn away from this sin. Bilang mga ligtas na Kristiyano, kailangan po nating lumayo sa kasalanang ito. Yeah, verse 2. Let's go to verse 2. We already learned lover over themselves, lover over money, boaster, proud.
Napag-aralan na po natin dito yung maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. And today we think about blasphemers At ngayon, pag-isipan po natin yung mapanlait and also disobedient to parents. at swail sa mga magulang. The first blasphemers. Una po, yung mapanlait. Blasphemer is the one who against God, Yung mapanlait po, siya po yung laban sa Diyos. or the one who hinders God's work. O ang siyang humahadlang sa gawa ng Diyos. So actually our time, right? Many people against God, Sa katunayan sa ating panahon po, maraming mga tao po yung laban sa Diyos. and also they hinder God's work. At hinahadlangan po nila yung mga gawa ng Diyos. Our time, the you heard about Satanism. Ngayon panahon po, narinig niyo po ba yung, nabalitaan niyo po yung Satanism? Many people worship Satan, then worship God. Maraming tao yung sumasamba kay Satanas sa halip na sa Diyos. Another name is we call Luciferian. Sa ibang salita po, tinatawag po itong Luciferian. They worship Lucifer. Sinasamba nila si Lucifer. Lucifer is another name of Satan, right? Yung Lucifer po, ito yung isa pang pangalan ni Satanas. Tama The po ba? most beautiful angel, Lucifer, became Satan, right? Yung pinakamagandang anghel na si Lucifer ay naging Satanas. Because of his pride. Dahil po sa kanyang pagmamataas. That's why he still has the mind to become like a God. Kaya meron po siyang puso na maging tulad ng Diyos. That's why he won. Many people worship him. Kaya nais niya na maraming tao yung sumamba sa kanya. That's why he deceives the whole world. Kaya po, dinadaya niya po yung buong mundo. That's why many people actually worship him. Kaya maraming tao sa katunayan yung sumasamba sa kanya. Especially our time, most of the world leader who had the power, they worship Satan. Sa katunayan po, yung mga pinuno ng mundong ito, sa katunayan, sumasamba sila kay Satanas. So they try to make this world, all the people worship Satan. At ginagawa nila na yung mundong ito ay sumamba kay Satanas. Of course, it will happen, right? During 7-year tribulation, completely, right? Siyempre po, mangyayari po ito ng lubos sa panahon ng 7 taong kapigatian. But gradually, this world become like that, right? Pero, unti-unti po yung mundong ito ay nagiging katulad nun. Actually, before we got the salvation, we are also blasphemers. Sa katunayan, bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo din po yung mga lapastangan o mapanlait. We also against God, right? Tayo din po ay laban sa Diyos. We also hinder the works of God. Hinadlangan din natin yung gawa ng Diyos. Apostle Paul also, before he got the salvation, he said he was a blasphemer. At si Apostol Pablo, bago siya nagkaroon ng kaligtasan, sinabi niya din po, isa siyang lapastangan. Okay, let's open 1 Timothy chapter 1. Buksan natin unang Timoteo chapter 1. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Chapter 1 verse 13. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kahit na noong ako'y isang lapastangan, manguusig at manglalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. He said, right, I was formerly a blasphemer. Sinabi niya, noong una, ako'y isang lapastangan. Why he was a blasphemer? Bakit po siya lapastangan? What he did before he met Jesus? Ano po ba yung ginawa niya bago niya nakilala si Jesus?
Let's open Gawa chapter 22. Buksan natin Gawa chapter 22. Gawa chapter 22. Verse 3, verse 3 and verse 4. Magmula verse 3 hanggang verse 4 po. Gawa 22, verse 3 and 4. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos na tulad ninyong lahat ngayon. Aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa kamatayan na ginagapos at pinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at ang mga babae. Here in verse 3 said, right, I was jealous toward God. Sa dulo ng verse 3, masigasig para sa Diyos. Before he get the salvation, right, he had a jeal toward God. Bago siya nagkaroon ng kaligtasan, masigasig po siya para sa Diyos. But he was a blasphemer, right? Pero isa po siyang lapastangan. Tama po ba? Because he had a wrong faith. Dahil meron po siyang maling pananampalataya. At that time, he thought persecuting Christian, save the Christian, is the works of God. At sa panahong iyon, sa tingin niya na yung pag-usig sa mga Kristiyano ay gawa ng Diyos. He had a great zeal toward God. That's why he tried his best to kill Christian. Meron siyang sigasig para sa Diyos, kaya sinubukan niyang patayin yung mga Kristiyano. Right. So verse 4, I persecuted this way, the true way of salvation, to the death. Kaya sa verse 4, aking pinag-usig ang daang ito, yung tunay na daan po hanggang sa kamatayan. And binding and delivering into prison both men and women. Na ginagapos at pinapasok sa mga bilangguan ng mga lalaki at ang mga babae. Right? He against God, right? Di ba po, siya'y laban sa Diyos. Yeah. He hindered the works of God. Hinahadlangan niya yung mga gawain ng Diyos. That's why he was actually a blasphemer, right? Kaya sa katunayan, siya po'y lapastangan. So, before we get to salvation, right, we are also saying, bago tayo nagkaligtasan, ganun din po tayo. We are enemy of God actually. We are enemy of God. Sa katunayan, tayo kaaway ng Diyos. That's why we committed many sin by following our own fleshly desire. Kaya gumagawa tayo ng mga kasalanan na sinusunod yung ating sariling laman, sariling kalooban. We hinder the works of God, right? At inahadlangan natin yung mga gawa ng Diyos. And also blasphemer is the one who profane God's name. At yung lapastangan, siya po yung dumudumi sa pangalan ng Diyos. That's why blaspheme can be great sin before God. Kaya yung paglapastangan po ay isang malaking kasalanan sa Diyos. That's why in Old Testament God commanded to kill the blasphemer. Kaya sa Lumang Tipan po, iniutos po na patayin po yung mga lapastangan. Leviticus chapter 24. Levitico chapter 24. Leviticus 24 verse 16. Levitico chapter 24 verse 16. Chapter 24, 16. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin at babatuin siya ng buong kapulungan, maging dayuhan o katutubo sa lupain ay papatayin kapag nilapastangan ang pangalan. Is that right? Whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. Sinabi dito, ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin. It means it's a very great sin, right? Ibig sabihin, isa itong malaking kasalanan. Maybe after salvation we can think, I'm not a blasphemer. Marahil iniisip natin bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, hindi naman tayo lapastangan. But as a Christian, if we
commit some sin in this world, we can be also blasphemer. Pero bilang ligtas na Kristiyano, kung gumagawa tayo ng mga kasalanan sa mundong ito, tayo din po isang lapastangan. 하limbawa Kawikaan chapter 30. Sa Kawikaan po, chapter 30, Kawikaan chapter 30 verse 9. sa verse 9 po, Kawikaan chapter 30 verse 9. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging duka at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Lest I be poor and deny you and say, who is the Lord? Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? Last time we learned, right? We need to pray like verse 8, give me neither poverty nor riches. Nung nakaraan na pag-aratin, sa verse 8, kailangan natin magkaroon ng ganitong panalangin. Wag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. If we are too rich, right? We can be proud, right? Kung tayo ay sobrang mayaman, maaari tayong maging And mapagmataas. we can have the mind. I became rich because of my own power, my own ability. At maaring magkaroon tayo ng kaisipan na nagkaroon ako ng kayamanan dahil sa aking sariling kakayahan. That's why I don't need God. Kaya hindi ko kailangan ng Diyos. I can do anything through my a lot of money. Kaya magagawa kong lahat ng bagay sa magitan ng aking pera. So, right? It can happen, right? Kaya maring mangyari po iyon. Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko sino ang Panginoon at dumihan yung pangalan ng Panginoon. If we are too poor, we can be also tempted to steal. O kung tayo naman po ay sobrang duka, maaari tayong matukso sa pagnanakaw. But if, as a Christian, if we steal, right? It can profane God's name. Pero kung bilang isang Kristiyano, kung tayo po'y magnakaw, malalapastangan natin yung pangalan ng Diyos. That's why we can be blasphemer, right? Blasphemer. Kaya tayo po'y maaaring maging lapastangan. We know the story where David, he was a great king of Israel. At alam po natin yung kwento, si David, isang dakilang hari ng Israel. But he also failed once, right? Pero nabigo din siya ng isang beses, tama po ba? He committed adultery. Nakagawa siya ng pangangalun niya. Right? When he committed adultery, Prophet Nathan came to him, right? Nung siya ay nakagawa ng pangangalun niya, lumapit sa kanya si Propeta Nathan. Then he pointed out his sin. At pinunto niya po yung kanyang kasalanan. Then the Prophet Nathan said, you gave a chance to Satan to blaspheme God's name. At sinabi ni Nathan kay David, binigyan mo ng pagkakataon si Satanas na lapastanganin ang Diyos. Because of your sin, Satan can have the chance to blaspheme God's name. Dahil sa iyong pagkakasala, nagkaroon ng pagkakataong si Satanas na lapastanganin ng Diyos. 2 Samuel, let's open. Ikalawang Samuel po. Second Samuel, chapter 12. Ikalawang Samuel, chapter 12. Chapter 12, verse 14. Sa verse 14. Chapter 12, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayunman, sapagkat sa magitan ng gawang ito'y binigyan mo ng dahilan ang mga kaaway ng Panginoon, ang bata na pinanganak sa iyo ay mamamatay. Because by this deed, he said, dahil sa magitan ng gawang ito'y
this deed not only included his adultery, but also he killed his servant, murder. Yung gawang ito'y hindi lamang po yung pangangalunya niya, kundi yung kanyang pagpatay sa asawa po nito. Anyway, he committed a very great sin. Ngayon naman nakagawa siya ng malaking kasalanan. Then you have given great occasion to the enemy of the Lord to blaspheme. Binigyan mo ng dahilan ang mga kaaway ng Panginoon. The enemies of the Lord can be the Satan, right? Kaya yung kaaway ng Panginoon, maaaring si Satanas. Satan could have a chance to blaspheme God's name, right? Kaya si Satanas nagkaroon siya ng pagkakataong lapastanganin ng pangalan ng Diyos. You say you are children of God. Sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos. As a children of God, or you commit this sin, Bilang anak ng Diyos, nakagawa ka ng ganitong kasalanan. Satan's side, it's a great chance, right, to blame God, right? Kaya sa panig ni Satanas, ito yung pagkakataong lapastanganin niya ang Diyos. So, after salvation, right, if we commit some sin, we can be also blasphemer, right? Kaya nga po, pagkatapos ng kaligtasan, kung tayo gumagawa ng kasalanan, maaari po tayong maging lapastangan. We can profane God's name. Maaaring malapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Then the people in this world, when they know our sin, what do they say? At yung mga tao ng sanibutang ito, kapag nalaman nila yung kasalanan natin, ano yung kanilang sasabihin? If you are really saved, is it possible you commit this sin? Kung talagang ikaw ay ligtas, posible ba na magawa mo yung ganitong kasalanan? Yeah. So, we shouldn't be a blasphemer after salvation. At syempre po, dapat na hindi tayo maging lapastangan pagkatapos ng kaligtasan. So, we need to be careful, right? Our sin. Kaya kailangan natin maging maingat sa ating kasalanan. Some sin can make us be blasphemer. Dahil may mga kasalanang maaari tayong maging lapastangan. And we need to understand there is one sin that cannot be forgiven. At kailangan nating maintindihan, meron pong isang kasalanang hindi po mapapatawad. We know, right? All our sins were forgiven through the blood of Jesus. At alam po natin na yung lahat ng mga kasalanan po ay napatawad sa magitan ng dugo ni Jesus. Right? Tama Jesus po. obtained the eternal redemption. Tinitiyak ni Jesus yung walang hanggang katubusan. But there is one sin cannot be forgiven. Pero merong isang kasalanang hindi po mapapatawad. What sin? Ano po yun? Mark chapter 3. Marcos chapter 3. Mark chapter 3, verse 28. Marcos chapter 3 verse 28. And 29. Mark chapter 3, 28 and 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ng anak ng mga tao at anumang paglapastangan na kanilang sabihin. Ngunit, sinumang magsalita ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi nagkakasala ng isang kasalanang walang hanggan. Verse 28 said, all sins will be forgiven the Son of Man, right? Sinasabi sa verse 20, ang lahat ng mga kasalanan ng mga anak ng mga tao ay patatawarin. Whatever great sin it is, it can be forgiven, right? Ano bang kalaking kasalanan nito? Mapapatawad po ito. Because the love of God is greater than any of our sin. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay higit na dakila kaysa anumang ating kasalanan. But 29 said, right? He who blasphemes against the Holy Spirit never has a forgiveness. Ngunit sa verse 29, sino mang magsalita ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman. But it is a subject to eternal condemnation. At ito'y kundi nagkakasalan ng isang kasalanang walang hanggan. It means he has to go to eternal hell, right? Ibig sabihin ito po'y mapupunta sa walang hanggang impyerno. If so, what's the who is the who blasphemes against the Holy Spirit? Kung gayon, sino po yung lumalapastangan laban sa Espiritu Santo?
what does the Holy Spirit do? Ano pa yung ginagawa po ng Espiritu Santo? Jesus Christ already accomplished the gospel, right? Na sa katuparan na po ni Jesucristo, yung Ebanghelyo, di ba po? Through His blood, right? Sa magitan ng kanyang He dugo. already redeemed all our sins eternally. At tinubos niya na yung lahat nating kasalanan magpakailanman. That's the gospel, right? Yan po yung Ebanghelyo, tama po Then ba? the Holy Spirit works to deliver the gospel to all the people. Katapos ang Espiritu Santo ay gumagawa upang may pangaral, may bahagi yung Ebanghelyo sa buong mundo. Holy Spirit work, all the people can believe in the gospel. Gumagawa ang Espiritu Santo upang ang lahat ng mga tao ay sumampalataya sa Ebanghelyo. You already believe in the gospel? At sumampalataya na po kayo sa Ebanghelyo? Na po ba? Tama po ba? Hindi sigurado? Hindi po sigurado. It's a big problem. Malaking problema po yan. Maybe you already believe in the gospel. At marahil sumampalataya na po kayo sa Ebanghelyo. How can you believe in the gospel? Paano kayo sumampalataya sa Ebanghelyo? It's works of the Holy Spirit. Yan po yung mga gawa ng Espiritu Santo. By the whole works of the Holy Spirit, actually, you can really believe in the gospel in your heart. Sa magitan ng gawa ng Espiritu Santo, sa katunayan sumampalataya ka sa Ebanghelyo sa iyong puso. But there are some people who don't believe in the gospel. Pero may mga taong hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo. That is a blasphemy against the Holy Spirit. Yan po yung paglapastangan laban sa Espiritu Santo. This sin cannot be forgiven, right? Ito yung kasalanan na hindi po mapapatawad. Right? Di ba po? Tama If ba? we don't believe in the gospel, we cannot be saved, right? Kung hindi tayo sasampalataya sa Ebanghelyo, hindi tayo maliligtas. That's the sin cannot be forgiven. Yan po ang kasalanang hindi That mapapatawad. is the blasphemy against the Holy Spirit. Yan yung paglapastangan laban sa Espiritu Santo. So, of course, nobody should blaspheme against the Holy Spirit. Siyempre po, walang sinuman po yung dapat na lumapastangan laban sa Espiritu Santo. We have to believe in the gospel. Kailangan nating sumampalataya sa Ebanghelyo. Okay? So, anyway, the blasphemy can be the great sin before God. Gayunpaman, yung paglapastangan ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Okay, let's go back. 2 Timothy chapter 3, Balikan natin ikalawang Timoteo chapter 3. verse 2. Sa verse 2, So, blasphemer, and then next, disobedient to parents. mapanlait at sunod suwail sa mga magulang. This sin also will be prevail in the last day. Ang kasalanang ito ay magiging laganap sa katapusan ng panahon. Long time ago, right? It's natural. All the children obey to the parents. Nung unang panahon po, natural lamang na yung mga anak sumusunod sa mga magulang. But gradually, right? Many children don't obey to parents, right? Pero unti-unti, maraming mga anak na po ang hindi sumusunod sa mga magulang. Our time, right? Many children don't obey to parents. Sa ating panahon po, di ba, maraming mga anak ang hindi sumusunod sa mga magulang. Do you agree? Sumasang-ayon po ba kayo? Yeah. Yes. Yeah, the last day, right? Yan po yung sa mga huling araw. But it can be great sin, right? Subalit, ito po ay malaking kasalanan. Children must obey to parents. Ang mga anak ay dapat sumunod sa mga magulang. Children must honor their parents. Ang mga anak ay dapat gumalang sa kanilang mga magulang. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Verse 1. Sa verse 1 po. Verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Efeso chapter 6 verse 1 hanggang 3. Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Verse 1 said, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid.
Here there are many children. Dito po, napakaraming mga anak. Not only you have a children, but also you have also parents, right? Hindi lamang kayo may mga anak, kundi meron din po kayong mga magulang. Then you are also children, right? Kung gayon, ikaw din po ay anak. So all the children need to incline your ear. Lahat ng mga anak, kailangan yung ikiling ng inyong pandinig. Children, obey your parents in the Lord. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. And verse 2 also, honor your father and mother. At verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Which is the first commandment with the promise. Ito ang unang utos na may pangako. It's the first commandment of God. Ito yung unang utos ng Diyos. God gave a 10 commandments to Israelite in Old Testament. Sa lumang tipan, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang 10 utos. Among 10 commandments, from first hanggang fourth commandment is about God, toward God. Kaya nga po, sa 10 utos, magmula sa una hanggang ikaapat, ito po ay para sa Diyos. But from fifth commandment hanggang 10th commandment is for toward the men. Pero magmula sa 5 utos hanggang ika-10 utos ay para po sa mga tao. But among 6th commandment for toward the God, toward the men, what's the first? Pero sa 6 na utos po, ano po yung una? That is of honor your parents. Yan po yung igalang mo ang iyong ama at ina. Let's check. Tingnan po natin. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Verse 12. Sa verse 12. Exodus 20, verse 12. Exodus 20, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba at lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Each prioritize before the sin, verse 13 sin, you shall not murder. Ito po ay inuna, bago po yung kasalanang huwag kang papatay. We know murderer is a great sin, right? Alam natin na yung pagpatay po malaking kasalanan, tama po ba? Tama. But it's first prioritize before the committing murder. Pero mas inuna po ito bago po yung pagpatay. It means not honoring parents can be great sin before God. Ibig sabihin yung hindi paggalang sa mga magulang ay malaking kasalanan sa Diyos. Why it become great sin? Bakit po ito naging malaking kasalanan? God set the order in the family. Itinakda ng Diyos yung kaayusan sa pamilya. So actually the parents is the image of God in the family. Sa katunayan, sa pamilya po, yung mga magulang yung larawan ng Diyos. That's why children must obey to parents. Kaya yung mga anak, dapat sumunod sa mga magulang. Because if we don't obey to parents, we cannot also obey to God. Dahil kung hindi tayo susunod sa magulang, hindi rin tayo makakasunod sa Diyos. So it's right. We don't obey to parents, but we say we obey to God. It's a lie. We say we obey to parents, but we don't. We say we don't obey. We say I obey to parents, but it's a lie, right? We say we don't obey to parents, but we obey to God. Isang kasinungalingan po kung hindi tayo sumusunod sa mga magulang at sumusunod sa Diyos. Because the parent is the image of God. Dahil yung mga magulang po
ay larawan ng Diyos. That's why God consider it a great sin. Kaya tinuturing ito ng Diyos na malaking kasalanan. So the Bible said, Deuteronomy chapter 21, Kaya Deuteronomy chapter 21, Deuteronomy chapter 21, verse 18. chapter 21 verse 18 po. 21 verse 18 hanggang 21. Magmula verse 18 hanggang verse 21. 18 hanggang 21. Okay. Yeah. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang isang tao ay may anak na matigas ang ulo at mapaghimagsik, ang ayaw makinig sa tinig ng kanyang ina o sa tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, hahawakan siya ng kanyang ama at ina at dadalhin sa matatanda sa kanyang bayan, sa pituang bayan sa lugar na kanyang tinatahanan. Kanilang sasabihin sa matatanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw niyang pakinggan ng aming tinig. Siya'y matakaw at maglalasing. Kung gayon, ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan ay babatuhin siya ng mga bato upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ito'y maririnig ng buong Israel at sila'y matatakot. Yeah. There was a very stubborn, rebellious son. Meron po ditong isang matigas ang ulo at mapaghimagsik na anak. He continuously disobeyed to parents, right? Patuloy niyang sinusuway ang magulang. Then what's the commandment? Kung gano'n, ano po yung kautusan? 21. All the men of this city shall stone him to death with a stone. Ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan ay babatuhin siya ng mga bato. Yeah. So you shall put away the evil from among you. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Right? It was considered very great sin. Right? Itinuring po itong malaking kasalanan. Tama mo ba? Even more severe word. Meron severe word. Meron pa po ditong mas matinding salita. Kaikan chapter 30. Kawikaan chapter 30. Kaikan chapter 30. Verse 17. Sa verse 17 po. Chapter 30, verse 17. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mata na tumutuya sa kanyang ama at tumahamak ng pagsunod sa kanyang ina ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buwitri. Oh, it's a terrible one, right? Mas kakilakilabot na salita, di ba po? If you don't obey parents, right, the Bible says, the raven of the valley will pick it out and the young eagle will eat it. Kapag hindi sumunod sa magulang, tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buwitri. We can know, right, how much great sin we disobey to parents. At malalaman po natin kung gaano kalaking kasalanan po yung pagsuway sa mga magulang. You know, even the people in this world, they judge us whether we really honor our parents or not. Maging yung mga tao ng sanlibutan ito, hinahatulan po nila tayo kung sinusunod ba talaga natin yung mga magulang natin o hindi. So, people around us, they look at us, right? Yung mga tao sa paligid natin, nakatingin sila sa atin. They know whether we really honor our parents or not, right? Nalalaman nila kung sinusunod ba talaga natin, ginagalang natin yung ating mga magulang o hindi. Then if we really honor parents, they will also say, oh, you are you're real Christian. At kung talagang ginagalang natin yung mga magulang natin, sasabihin talaga nila, oh, ikaw ay tunay na Kristiyano. But if we don't honor parents, pero kung hindi natin gagalangin yung mga magulang, sometimes if we even despise parents, minsan hinahamak pa natin yung mga magulang. They will judge us, right? Hatulan po nila tayo. How can you evangelize them? Kung gayon, paano natin sila may evangelize? Jesus, right? When he was young, he also showed the example, right? Si Jesus po, di ba, nung siya'y bata po, nagpakita rin siya ng halimbawa. Luke chapter 2. Lucas, Kapitulo 2. Luke chapter 2, 51. Lucas, Kapitulo 2, versikulo 51. Luke chapter 2, 51. Chapter 2, verse 51.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazareth at naging masunurin sa kanila. Iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. When he was a young, right, he also obeyed to parents and honor them, right? At nung siya'y bata pa po, sumunod siya sa kanyang mga magulang at ginalang po sila. He showed example, right? Nagpakita siya ng halimbawa, tama ba? So it's important we obey to parents and also honor parents. Kaya napakalaga po na sumunod tayo sa mga magulang at galangin ang mga magulang. But we need to think one more thing. Ephesians chapter 6, go back. Kaya pag-isipan natin yung isang bagay, balikan po natin Efeso chapter 6. Chapter 6 verse 1. Chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Here, there is important thing. We have to obey parents in the Lord. Dito po merong mahalagang bagay, sundin natin. Kailangan natin sundin ang mga magulang sa Panginoon. Of course, we have to obey to parents in all things. Siyempre, kailangan nating sumunod sa mga magulang sa lahat ng bagay. But there is a priority. Subalit, meron pong dapat unahin. We have to obey to God first. Kailangan muna nating sumunod sa Diyos. We have to obey parents in the Lord. Kailangan nating sumunod sa mga magulang sa Panginoon. In the Lord is important. Yung sa Panginoon po ay mahalaga. If your parents ask you, don't go to church. Kung hiniling sa iyo ng mga magulang mo, huwag kang pumunta sa church. You have to obey. Susunod ka ba? The Bible says we have to obey to parents in all things. Sinabi ng Biblia, kailangan nating sumunod sa mga magulang sa lahat ng bagay. My parents doesn't want to go to church. Ayaw ng mga magulang kung pumunta ako sa church. I will obey. Susunod ako. I will not go to church. Hindi ako pupunta sa church. Hindi tama. Tama? Hindi tama. We have to obey to parents in the Lord, right? Kailangan nating sumunod sa mga magulang sa Panginoon. We have to obey to God first. Kailangan muna nating sumunod sa Diyos. If even though parents doesn't want to go to church, we have to go to church, right? Kaya kahit na ayaw ng ating mga magulang na pumunta sa church, punta pa rin tayo sa church. Maybe after you got the salvation, you have the heart to evangelize your parents. Marahil pagkatapos mong magkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ka ng puso na evangelize ang iyong mga magulang. Then maybe sometime your parent doesn't want. At minsan marahil yung mga magulang mo ayaw nito. Don't tell me. Huwag mong sabihin sa akin. I'm Catholic. Isa akong Katoliko. I was born in Catholic. I will die in Catholic. Pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Don't tell me. Huwag mong sabihin sa akin yan. He doesn't want. Ayaw niya. I have to obey to parents. Kailangan sumunod sa magulang. Will you not evangelize? Kung ngayon hindi mo sila i-evangelize, What God wants. ano ba yung nais ng Diyos? Right? What's God's will? Ano po yung kalooban ng Diyos? Even though your parents doesn't want, right? You have to evangelize them, right? Kahit na ayaw ng iyong mga magulang, kailangan mo pa rin silang i-evangelize. You have to obey to the parents in the Lord. Kailangan nating sumunod sa mga magulang sa Panginoon. That's why after salvation, sometimes fighting happen in the house. Kaya minsan pagkatapos ng kaligtasan, nangyayari po yung mga pagtatalo sa loob ng bahay. It happened, Matthew chapter 10. Nangyari po Mateo chapter 10. Matthew chapter 10. 34. Verse 34. Matthew chapter 10, 34 hanggang 37. Matthew chapter 10, 34 hanggang 37. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahayan. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito ay sinabi ni Jesus.
right? Yeah. Verse 34. I do not think that I came to bring peace on us. I did not come to bring peace, but a sword. Kaya sa nabi verse 34, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. It's a very strange word, right? Parang kakaibang salita po ito, di ba? Jesus came to bring not to bring peace, but a sword. Dumating si Jesus, pumarito si Jesus, hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Even verse 35 said, I have come to set a man against his father, a daughter against his mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Maging sa verse 35, sinabi, pumarito ako upang paglabanin ng lalaki at ng kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. It's very strange, right? Parang kakaiba po ito, di ba? 37, he who loves 36, a man's enemies will be those of his own household. Verse 36, at ang magiging kawin ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. You shouldn't misunderstand. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkakaunawa. It doesn't mean you have to against your father and mother. Hindi ito nangangahulugan kailangan mong lumaban sa iyong mga magulang. Yeah, it doesn't mean you have to consider your father and mother as your enemy. At hindi rin ito nangangahulugan kailangan mong ituring ang iyong ama at ina bilang iyong kaaway. They are not your enemy, right? Hindi sila yung kaaway mo, di ba? They are your loved one whom you have to evangelize. Sila yung mga minamahal mong kailangan mong ma-evangelize. Yeah. What did Jesus say like that? Kung kayo, bakit nasabi po ito ni Jesus? Yeah, because when we get the salvation, there will be fighting in the house. Dahil nung magkaroon tayo ng kaligtasan, magkakaroon po ng mga pagtatalo sa bahay. You are the only one get the salvation in your family. Ikaw lamang yung nagkaroon ng kaligtasan sa iyong pamilya. You belongs to God. At ikaw po'y sa Diyos. For remaining family who are not saved, they belongs to Satan. Pero yung mga pamilya mong natirang hindi naligtas, sila kay Satanas. Their side, they cannot understand you, right? Kaya sa kanilang panig, hindi ka nila maunawaan. Especially when you try to evangelize them, they don't want it. Lalo na kapag sinusubukan mo silang may evangelize, ayaw nila nito. Yeah, that's why they are really fighting, right? Kaya nagkakaroon po ng mga pagtatalo. That's why some Christians, they give up evangelism in the house because they don't want to fighting. Kaya nga may mga Kristiyano isinusuko nila yung kanilang evangelism sa kanilang bahay dahil ayaw po nilang ng pagtatalo. I want the peace in the house. Gusto ko ng kapayapaan sa aming But bahay. when I try to evangelize, always there is a fighting. Pero kapag sinusubukan ko mag-evangelize, palaging may That's pagtatalo. why it's better I don't evangelize. Kaya mas mabuting hindi na lang ako Then we mag-evangelize. can keep the peace. Kung gayon, mapapanatili namin yung kapayapaan. Don't be deceived. Huwag po kayong padaya. The peace is not real peace. Yung kapayapaang ito ay hindi tunay na Actually, kapayapaan. without real salvation, we cannot have a real peace. Sakto na yun, kung walang tunay na kaligtasan, hindi rin tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. We can have a real peace through Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa magitan ng Jesucristo. When all family get the salvation, we can have a real peace in the house. Kapag ang buong pamilya ay nagkaroon ng kaligtasan, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa bahay. But until to get the real peace, we cannot avoid the fighting. Pero hanggat sa magkaroon po ng tunay ng kaligtasan po, hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan. That's why until we evangelize the family, we have to fight with them. Kaya hanggang sa may evangelist natin yung mga magulang, buong pamilya, kailangan din silang labanan. Of course, you need wisdom. Siyempre po, kailangan dito ng karunungan. You don't need to fight actually, right? Hindi yung tunay na labanan po. Yeah, it's a spiritual fighting. Ito po yung spiritual na labanan. Then you can have a real peace in your family. Kung gayon, magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa inyong pamilya. And also, you have to think, what's the way you can really honor your parents? At kailangan nating isipin, ano ba yung pinakamainam na paraan upang galangin yung mga magulang? Of course, as children, we have to honor parents physically. Siyempre, bilang mga anak, kailangan nating galang yung mga magulang sa pisikal. We have to help and support them. Kailangan natin silang tulungan, suportahan. But it's not all. Pero hindi po yan ang lahat. It's not all to save the Christian. Hindi po yan lahat para sa ligtas na Kristiyano. What's a real honoring parents? Ano yung tunay na paggalang sa mga magulang? When we evangelize, when they get the salvation, it's a real honoring them, right? Kapag na-evangelize natin, nagkaroon sila ng tunay na kaligtasan, yan yung tunay na paggalang sa kanila. As a children, we have to help our parents
to get the salvation. Kaya bilang mga anak, kailangan natin tulungan yung ating mga magulang na magkaroon ng kaligtasan. So obey to the parents in the Lord. Kaya sumunod sa mga magulang sa Panginoon. So of course some children, young children, you can fear when your parents doesn't allow you go to church. Siyempre po, yung ilang mga anak, nagkakaroon kayo ng takot kapag hindi kayo pinapayagang pumunta sa church. Because physically your parents are stronger than you. Dahil sa physical, mas malakas talaga ang iyong mga magulang kaysa sa iyo. That's why you will fear your parents. Kaya matatakot ka sa iyong mga gulang. But you are stronger than them spiritually, right? Pero mas malakas ka sa kanila sa espiritu. And you have our dear Father God. At meron tayong tunay na amang Diyos. He will keep you. Siya yung mag-iingat sa iyo. He will help you. Siya yung tutulong sa iyo. If you try to obey to God, God will help you. Kung susubukan mong sumunod sa Diyos, tutulungan ka ng So Diyos. don't fear parents too much. Kaya huwag kang sobrang matakot sa magulang. God will help you to come to church. Dahil tutulungan ka ng Diyos na makapunta sa church. So, as a children, we have to obey to parents. Kaya bilang mga anak, kailangan nating sumunod sa mga magulang. In the Lord. Sa Okay. Panginoon. And then, we need to think about for the parents. At pag-isipan natin, para naman po sa mga magulang. Parents also has a responsibility for the children. Ang mga anak, magulang po, meron silang responsibilidad sa mga anak. As a parent, you just don't just want to be honored by your children. Bilang mga anak, bilang mga magulang, You also have a responsibility to bring them up. Meron po kayong responsibilidad na sila po ay maitatag, may papatibay. Ephesians chapter 6. Chapter 6. Go back. Chapter 6 po, balikan po natin. Verse 4. Sa verse 4. So let's think about what's the responsibility of the parents. Pag-isipan natin, ano po yung responsibilidad ng mga magulang? Chapter 6 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. You fathers, do not provoke your children to wrath, Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, but bring them up in the training and the admonition of the Lord. kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Do not provoke your children to wrath. Huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. It means we shouldn't treat our children without care, as if they are our things. At ibig sabihin, huwag natin tratuhin yung ating mga anak ng walang paki na parang mga gamit natin. Sometimes parents misunderstand. Minsan, yung mga magulang nagkakaroon sila ng maling pagkaunawa. They are my children. O sila yung aking mga anak. They are our thing. Sila yung aking That's bagay. why whatever I do for them, it's no problem. Kaya ano man yung gawin ko sa kanila, walang problema. They are our things. Sila yung mga gamit ko. It's complete misunderstanding. Kaya maling pagkaunawa po ito. Our children is not ours. Yung ating mga anak ay hindi sa atin. Right? They are not ours. Hindi po sila sa atin. Awit 127. Awit 127. You check here, you mark here. Markahan nyo po dito. Awit 127 verse 3. Punta po tayo sa Awit 127, versikulo 3. Awit 127 verse 3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Children are heritage from the Lord. Ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. It means the children were given by God.
Ibig sabihin, yung mga anak ay ibinigay ng Diyos. So it means God committed your children to you for a while. Ibig sabihin, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang mga anak sa sandali. Your children are also God's thing. Ang iyong mga anak ay sa bagay ng Diyos, Not yours. hindi sa iyo. Naintindihan po? God just commit your children you for a while. Ipinagkatiwala lamang sa iyo ng Diyos ang mga anak ng sandali. So while they are on the earth, we have to bring them up. Kaya habang sila po'y nasa lupa, kailangan natin silang mapatibay. Maybe at first we need to guide them to get the salvation. At marahil, una, kailangan natin silang gabayan na magkaroon ng kaligtasan. We need to guide them to know God. Kailangan natin silang gabayan na makilala ang Diyos. That's the first reason why God commit our children to us. Yan yung unang dahilan kung bakit ipinagkatiwala sa atin ng Diyos yung ating mga anak. So, it's our responsibility as a parents. Yan yung ating responsibilidad bilang mga magulang. Let's go back Ephesians chapter 6. Balikan na po natin, Efeso chapter 6, verse 4. versikulo 4. So, do not provoke your children to wrath. Huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. But bring them up in the training and admonition of the Lord. Kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. We need to train or teach them well. Kailangan natin silang akayin o sanaying mabuti. Kawikaan chapter 22. Kawikaan, kapitulo 22. Kawikaan 22, verse 6. Kawikaan chapter 22, verse 6. Kawikaan 22, verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Train of a child in the way he should go, right? Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Especially as a parents, we have to train a child in the way he should go. Lalo na po, bilang mamugulang, kailangan nating sanayin ng mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. And when he is old, he will not depart from it. At kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. That's why especially the teaching children when they are still young is very important. Lalong-lalo na po, yung pagtuturo sa mga bata habang sila'y bata pa po, ay napakahalaga. Because if they are already mature, it's difficult to teach them, guide Dahil them. kapag tumanda na sila, napakahirap na po silang turuan. There is a Korean word. Meron pong kasabihan sa Korea. The habit from 3 years old lasts until 8 years. Yung nakaugalian mula sa 3 taong gulang na bata ay magtatagal hanggang sa 8 taong gulang. Naintindihan? Intindihan po? Naintindihan po. 3 years old, right? They have some habit, right? Di ba yung mga 3 years old po, meron silang mga ugali na po, nakaugalian. But this habit continue even though they become 8 years old. Pero yung nakasanayang ito, magpapatuloy po ito hanggang sa 8 years old. It means that the teaching child when they are young is very important. Ibig sabihin yung pagtuturo sa mga anak habang bata pa ay napakahalaga. We know, right? Or we are born as a sinner. Alam natin, di ba po, tayong lahat pinanganak na makasalanan. We are born with a sinful nature. Tayong right? lahat ay sinilang na may likas na makasalanan. Pareho, our children, right? Ganon din sa ating mga anak po, di ba? They are not born as an angel, right? Hindi sila isinilang na mga anghel. They are born as a sinner, right? Isinilang din silang mga makasalanan. They have a sinful nature. Meron silang likas na That's why pagkamakasalanan. we need to teach them. Kaya nga kailangan natin silang turuan. But we need to teach them through the Word of God. Ngunit kailangan natin silang turuan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Chapter 6, verse 6 and 7. Magmula verse 6 hanggang 7. Verse 6 and 7.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon. Yeah, this word which I command you today shall be in your heart. Ang masalitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw nito, ilagay mo sa iyong puso. At first, right, we have to keep the word in our heart. Una, kailangan natin ingatan yung salita ng Diyos sa ating puso. It's not all right. Hindi lang po yan ang lahat. Verse 7, you shall teach them diligently to your children. At iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. So we have to teach our children through the word of God. Kaya kailangan nating turuan yung ating mga anak sa magitan ng salita ng Diyos. Proverbs chapter 29. Kawikaan, Kapitulo 29. But if we don't teach them, what will happen? Pero kung hindi natin sila tuturuan, ano po ba yung mangyayari? Proverbs 29, Kawikaan, Kapitulo 29, 29 verse 15. versikulo 15. Proverbs 29 verse 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinababayaan sa kanyang ina ay nagbibigay kahihiyan. Yeah. The Lord and rebuke give wisdom, but a child left to himself bring shame to his mother. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinababayaan sa kanyang ina ay nagbibigay kahihiyan. So if we don't teach the children, right? Someday they can shame to his mother. Kaya kung di natin tuturuan yung mga anak, balang araw sila ay magiging kahihiyan sa mga magulang. But on the contrary, if we teach them, verse 17. Pero sa baliktaran, kung tuturuan natin sila sa verse 17, Basahin po natin ng sabay-sabay. supilin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Ang iyong puso ay bibigyan niya ng kasiyahan. Correct your son, he will give you rest. He will give you delight to your soul. Supilin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Ang iyong puso ay bibigyan niya ng kasiyahan. But when we teach the children, maybe they follow their own flesh desire. Marahil kapag tinuruan natin yung mga anak, marahil susundin nila yung kanilang sariling pagnanasa. That's why they commit a sin. Kaya gagawa sila ng kasalanan. But when they have a sin, right, we need to correct it. Pero kapag nagkasala sila, kailangan natin itong itama. And also we need to discipline it. At kailangan nating magdisiplina. In the Bible, the high priest, the Eli also had children. Sa Biblia po, yung punong pari pong si Eli po, But his children committed a very great sin. pero yung kanyang mga anak po nakagawa ng malaking kasalanan. But at the time, he didn't discipline his children. Pero sa panahon iyon, hindi niya po dinisiplina yung kanyang mga anak. As a result, right, their children died by Philistine. At ang resulta, yung kanyang mga anak pinatay po sa magitan ng mga Pilisteo. They didn't repent. Hindi sila nagsisi. It affected even whole Israel. Naka-affect ito maging sa buong Israel. 1 Samuel chapter 2. Unang Samuel po, chapter 2. 1 Samuel chapter 2. Verse 22. Versikulo 22. 22 hanggang 24. 22 hanggang verse 24. 1 Samuel chapter 2, verse 22 hanggang 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, si Eli ay napakatanda na, kanyang nabalitaan ng lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel, at kung paanong sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kaya't sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ginagawa ang mga gayong bagay? Sapagkat nababalitaan ko sa buong bayan ang inyong masasamang gawain. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang naririnig ko na ikinakalat ng bayan ng Panginoon.
his sons, right? Two sons committed aggression. Yung kanyang dalawang anak na lalaki gumawa po ng malaking kasalanan. They committed adultery in the tabernacle, Kaya sila'y gumawa ng pangalan niya sa toldang tipanan, in holy place, right? sa banal na lugar. Eli heard what they did. At nabalitaan ni Eli kung ano yung kanilang ginawa. Then he said, 23, why do you do such things? At sinabi niya lang po, bakit ninyo ginagawang mga gayong bagay? And 24, no, my son, for it is not a good report that I hear you make the law of people transgress. At sa verse 24, huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang naririnig ko na ikinakalat ng bayan ng Panginoon. He just mentioned their sin, right? Binanggit niya lang po yung kanilang kasalanan. But after that, no action, Pagkatapos nun, wala na pong naging aksyon. right? If it's aggression, he need to discipline them. Kung ito yung malaking kasalanan, kailangan niya silang disiplinahin. That's why God said to Eli, Kasi sinabi ng Diyos kay Eli, verse 29, versikulo 29, chapter 2, 29, basahin po natin ng sabay-sabay. bakit niyuyurakan ninyo ang aking mga alay at ang aking handog na aking iniutos? At iyong pinararangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa akin, upang kayo magpakataba sa mga pinakapiling bahagi sa bawat handog ng Israel na aking bayan. Right? God consider Eli, right? You honor your sons more than me. Sinabi ng Diyos, ang iyong mga anak, pinaparangalan mo ang iyong mga anak ng higit kaysa akin. God said about he didn't discipline his children. Ang sinasabi ng Diyos, hindi niya dinisplina yung kanyang mga anak. Yeah. That's why to guide our children right way, when they have the sin, we need to discipline them. Kaya upang mapatnubayan natin ang ating mga anak sa tamang paraan, kapag nagkasala, disiplinahin natin sila. But it is because of love, right? Pero ito po ay dahil sa pag-ibig. We know where God also discipline his children, right? At alam natin na yung Diyos, dinidisiplina niya din yung kanyang mga anak. Di ba po? Why God discipline his children? Bakit dinidisiplina ng Diyos yung kanyang mga Because anak? he loves his children, right? Dahil iniibig niya yung kanyang mga anak. Yeah. Let's open Hebrews chapter 12. Buksan natin Hebreo chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 6. Hebreo po, chapter 12, verse 6. Hebrews chapter 12, 6 hanggang 8. Magmula verse 6 hanggang 8 po. 6 hanggang 8. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anumang anak ang hindi dinisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon, kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Verse 6 says, right, for whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ng kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Verse 7 also, what son is there whom a father does not chasten? Verse 7, anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Verse 8, if you are without chastening of which you have become partaker, then you are illegitimate and not sons. At verse 8, kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. God, as a father, He wants His children go right way. Ang Diyos bilang ama, gusto niya yung kanyang mga anak ay pumunta sa tamang daan. That's why He discipline His children. Kaya dinidisiplina niya yung kanyang mga anak. Because if no discipline, right, he will go to his own way continuously. Dahil kung walang disiplina, pupunta siya sa kanyang sariling daan ng tuloy-tuloy. God wants to correct it, right? At nais ng Diyos na itama That's ito. why God discipline His children. Kaya dinidisiplina ng Diyos yung kanyang mga anak. So maybe you also experience after salvation, Marahil kayo din po naranasan nyo pagkatapos ng kaligtasan. you also experience discipline. Naranasan nyo din po yung disiplina. It's the expression of God's love. Yan po yung pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. But even though you continue sin, you don't have any discipline, Pero kung kayo patuloy sa kasalanan at wala kayong disiplina, maybe you are not your son, right? marahil hindi kayo tunay na anak ng Diyos.
you have a discipline, it's a love of God. Kung kayo dinidisiplina, yan ay pag-ibig ng Diyos. He loves his children. That's why he disciplines the children. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak dahil mahal niya yung kanyang mga anak. There are many ways we can discipline children. Maraming kapamaraanan po upang disiplinahin yung ating mga anak. When they have some sin, at first we need to try to correct it. Kapag sila ay nagkakasala, unang kailangan natin itong itama. We need to guide them what's the right way. Kailangan nating ituro kung ano yung tamang paraan. But sometimes just our correction cannot work. Pero minsan yung ating pagtatama, hindi po ito gagana. They repeat again. Dahil uulitin nila ito. Then sometimes we need some real physical discipline. Pagkatapos minsan kailangan natin ng physical na pagdidisiplina. That's why the Bible said, Proverbs chapter 13. Kasi nasabi ng Biblia, Kawikaan chapter 13, 13 verse 24. 13 verse 24. Kawikaan chapter 13, 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya, ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. He said, right, he who spares his Lord hates his son. Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. But he who loves him, discipline him promptly. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. If we really love our children, right? We want our children can go right way. Kung minamahal natin yung mga anak natin, gusto natin yung mga anak natin pumunta sa tamang daan. That's why sometimes we use road. Kaya nga minsan gumagamit tayo ng pamalo to discipline children. Para disiplinahin yung mga anak. Kawikaan chapter 22. Kawikaan kapitulo 22. 22 verse 15. 22 versikulo 15. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Nakabalot sa puso ng bata ang kahangalan, ngunit inilalayo ito sa kanya ng pamalo ng pagsaway. The load of correction will drive it far from him, right? Kaya, ngunit inilalayo ito sa kanya ng pamalo ng pagsaway. When they are disciplined by the Lord, they change their heart. Kung sila ay nadisiplina sa magitan ng pamalo, mababago yung kanilang puso. Kawikaan chapter 23. Kawikaan kapitulo 23. That's why in Kawikaan, many times mentioned about the discipline for the children. Kaya sa Kawikaan, maraming beses pong binanggit yung pagdidisiplina sa mga anak. Chapter 23 verse 13. 23 verse 13. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong ipagkait sa bata ang saway. Kung hampasin mo siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Very fearful, right? Nakakatakot po, di ba? If you beat him with a rod, he will not die. Kung hampasin mo siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. It means in need, right? Sometimes a rod for the discipline is needed, right? Ibig sabihin, para sa pagsaway, kailangan natin minsan ng pamalo. Verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung siya'y hampasin mo ng pamalo, mula sa Sheol ang kanyang kaluluwa'y ililigtas mo. Sometimes, right? It can deliver his soul from hell, right? Minsan, maring mailigtas mo yung kanyang kaluluwa mula sa impyerno. It can lead to the salvation. Maring ito'y hantong sa kaligtasan. By the discipline. Sa magitan ng disiplina. So, discipline children by the Lord is a biblical thing. Kayong pagdisiplina sa mga anak sa magitan ng pamalo ay biblical pong bagay. But I know that Philippine tradition, culture is not allowed the discipline by law. Pero alam ko po, sa ngayon po, sa batas po, hindi na po pinapayagan po pumalo. Tama? That's why maybe you are not familiar the discipline by a law.
Kaya marahil hindi po kayong pamilyar sa pagpalo po. But anyway, maybe this world, as I mentioned, this world belongs to power of Satan. Pero gaya ng nabanggit ko, yung mundong ito po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. That's why Satan, we learn, right, is a blasphemer, right? Kaya natutunan natin si Satanas po isang lapastangan. He want to against God. Nais niyang maging laban sa Diyos. He want to hinder the works of God. Nais niyang hadlangan yung gawa ng Diyos. That's why he make this world against God's word. Kaya ginawa niya po yung mundong ito na maging laban sa Diyos, salita. That's why many country not allowed, right, it. Kaya sa maraming mga bansa, hindi po ito pinapahintulutan. But Korea has the already tradition, the discipline by a lot. Pero sa Korea po, tradisyon na po, paluin po. But the government, the Korea also try to make the law. Pero sa Korean government po, sinusubukan na pong gumawa ng Even batas. parents cannot discipline their children. Na maging yung mga anak, mga magulang din nila pwedeng disiplinahin yung mga anak. That's why the more and more the right children doesn't obey to parents. Kaya mas marami pong mga anak yung hindi na sumusunod sa mga magulang. More difficult to control children. Mas mahirap nang kontrolin yung mga anak. That's why the Bible says. Kaya nga ito yung sinasabi po ng Biblia. It's needed, especially when they are young. Kinakailangan na po ito lalo na kapag sila'y bata pa. If it's possible, you can try. Kaya kung maaari, subukan niyo din po. When they are young. Kapag bata pa sila. It can apply. Maybe they are still below the high school when they are in element. Kaya po. Below the element. Kaya ma-apply po ito kapag nasa elementarya. After even when they are baby, need a discipline. Kaya sila po yung mga baby po, o mga bata po, kailangan din po. So if they have some wrong way, we need to discipline them. Kung sila ay nasa maling daan po, kailangan natin silang disiplinahin. Let me give one way how to do. Bibigyan ko po kayo ng isang paraan kung paano gagawin. If in the case when they understand your word, you need to effort you need to explain. Kung sa kaso na naiintindihan na nila yung salita mo, you can make a promise with your children. Gumawa ka ng pangako sa iyong mga anak. This is the right way. Ito yung tamang And paraan. this is the wrong way. At ito yung mali. That's why if you go to wrong way, you will be disciplined. Kaya kung ikaw ay tumungo dun sa mali, ikaw ay didisiplinahin. But you need to determine what kind of a discipline. Pero kailangan mo magpasya kung anong uri ng disiplina. For example, the very young children, if you go wrong way, I will not allow you something you like that something you like. I will not allow it to you. Halimbawa sa anak na napakabata po, kapag ikaw ay nagkamali, hindi ko papayagang ibigay sa iyo yung gusto mo. For example, the boy like some toy. Halimbawa yung mga lalaki po gusto nilang laruan. If you go this way, I will not allow you to this toy. Kaya kung ikaw ay pupunta sa ganitong paraan, hindi ko ibibigay sa iyo yung laruang ito. It's a discipline. Yan yung disiplina. But if you repeat again, pero kung uulitin mo ito ulit, at first you will allow for 1 hour. Siyempre, papayagan ka isang oras. But if you repeat again, it will allow 1 day. Pero kung ulitin mo ito ulit, hindi na ito papayagan more isang araw. Need to be strong the discipline. Kailangan mas magiging mahigpit na It's just disiplina. the simple example. Yan po yung halimbawa lamang. And then, if possible, also it's very effective. You can use a rod. At kung maaari din po, epektibo rin po na gumamit kayo ng pamalo. You can prepare small rod. Maaari kayong maghanda po ng maliit na pamalo. That's why if you go this long way, first time you will be load 5 times. Kaya kung sa una, kung ikaw ay nagkamali, papaluin ka ng 5 beses. But if you repeat, pero kung ulitin mo, increase. Ito madaragdagan. You can make a promise. Kaya maaari kayong gumawa ng pangako. Then they will try their best, right? Kung kayong gagawin nila yung kanilang makakaya. They try to correct their sin, right? Itatama nila yung kanilang pagkakasala. So
you better prepare some load, small load. Mas mabuting maganda po kayo ng pamalo. Yeah. Then sometimes, right? Even though you say to them, don't do like that, they continue, right? Dahil minsan po kahit na sinasabi mo, huwag mong gawin yan, patuloy pa rin po Because sila. they have a simple nature. Dahil meron silang likas na kasalanan. They insist their own way. Pinipilit nila yung kanilang sariling Then pamamaraan. you can say, meron load, At maaaring sabihin mo, oh, may pamalo. remind the Lord. Paalalanin sila sa If you pamalo. continue, you know what's happen? Kung magkapatuloy ka, alam mo kung ano yung mangyari. Then they remind the Lord, right? Kung gayon, matatandaan po nila yung pamalo. But it's better when you use the Lord, they need to bear pain. Pero mas mabuti po kapag pumalo po, yung makaramdam sila ng sakit. Then they will fear the Lord. Kung gayon, matatakot sila sa pamalo. But parents, very careful, right? How Pero can I hit my... Pero kayong mga magulang, magiging Shoot, maingat mo. It's not effective. Hindi po yun magiging epektibo. You need to use the rod strongly. Kailangan yung gumamit ng pamalo. Yung... But you say, right? He will not die, right? Pero sinabi dito, hindi siya mamamatay. Then it's effective. Kung gayon, epektibo po ito. But there is important thing when you discipline your children. Pero merong mahalagang bagay sa pagdisiplina sa iyong mga anak. Sometimes some parents, they discipline children with anger. Minsan yung mga magulang, dinisiplina nila yung kanilang mga anak ng may galit. You shouldn't discipline your children with anger. Huwag nung disiplinahin ang inyong mga anak ng may galit. In the case, your discipline will hurt your children. Sa ganung pangyayari, yung pagdidisiplina mo ay makakasakit sa iyong mga anak. Kawikaan 19. Kawikaan, Kapitulo 19. Kawikaan 19, verse 18. 19 verse 18. 19 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. At mong ilagak ang iyong puso sa ipapahamak niya. You have to discipline your children, right? Kailangan mo disiplinahin ng iyong mga anak. But do not set your heart on his destruction, right? Ngunit huwag mong ilagak ang iyong puso sa ipapahamak niya. Sometimes some parents, because of attitude of children, they have great anger. Minsan dahil po sa ugali ng kanilang mga anak, galit na galit yung mga With magulang. anger, At dahil sa galit, pinapalo yung mga anak. then what the children fear? At ano po yung mararamdaman ng mga anak? My parents hate me. Galit ba sa akin yung aking anak? My parents Sa doesn't magulang? love me. Ay, hindi ba ako mahal ng aking magulang? It will be great hurt to them. At makakasakit ito sa kanila. That's why if some children who are hit by parents when they are young, it remains still as a hurt. Kaya nga po yung mga anak na nakaramdam ng sakit mula sa pagkabata, matatandaan po nila ito, maalala. Especially if parents use hands to discipline children, it will be hurt to them. Lalo na po yung mga magulang na gumagamit ng kamay sa pagdisiplina ng kanilang mga anak, makakasakit po ito sa That's kanila. why the load kailangan. Kaya nga po kailangan ng pamalo. Right? It's not we don't discipline with anger, right? Hindi po tayo magdidisiplina ng may galit. So it is called in Korea, it's the load of love. Tinatawag po ito sa Korea, pamalo ng pag-ibig. Load of love. Pamalo ng pag-ibig. So if you have some anger to your children, calm down. Kaya kung may galit ka sa iyong anak, magpalamig muna. When your anger disappeared, at that time you try to discipline. Kapag nawala na yung galit mo, subukan mo ng magdisiplina. And you have to explain why you discipline to them. At kailangan mong ipaliwanag kung bakit mo sila didisiplinahin. You need to make them understand why they are disciplined. Kailangan nilang maintindihan kung bakit mo sila dinisiplina. You did like that. Dahil ginawa mo yung ganito. Clearly it's a sin. At ito'y malinaw na It's a kasalanan. long way. At ito'y maling paraan. But you shouldn't do like that. At wag mong gagawin yan. Because I love you. Dahil mahal kita. I really want you go right way. At talagang gusto ko na ikaw ay That's why I tumama. discipline you. Kaya nga, dinidisiplina And kita. before we already promise, when you do like that, what will happen? At mangako ka na kapag ginawa mo ulit yun, anong mangyayari? Then, Lord. Kung gayon, pamalo ko.
then children understand. Kung gayon maintindihan po ng mga anak, Understand the heart of the parents. Right? maintindihan yung puso ng mga magulang, Then they repent their sin. at magsisisi sila sa kanilang mga kasalanan. So after you discipline your children, after then it's important. You need to hug them. Pagkatapos yung disiplinahin yung mga anak, mapakalaga pong yakapin niyo po sila. Maybe sometimes parents' heart is broken. Minsan yung puso ng mga magulang Because nasasaktan din children cry. kapag umiiyak yung mga anak. Right? But hug. Pero yakapin po. Yeah, I discipline you because I love you. Dinisiplina kita dahil mahal kita. Yeah. So I pray I will help you to overcome this sin. At mananalangin ako na mapagtagumpayan mo yung ganitong kasalanan. Then they will not be hurt. Kung gayon hindi po sila They masasaktan. will try their best to correct their sin. Kung gayon susubukan din nila yung makakaya nilang maitama yung kanilang kasalanan. So you can you discipline children, Lord. Kaya sa pagdisiplina sa inyong mga anak, gumamit kayo ng pamalo. But it can apply to young children. Pero ma-apply po ito sa mga bata. But if they are already mature, high school, it's not good way. Pero kung matured na sila sa high school na po, hindi po ito Because mabuting at the, paraan. high school, we can have a deep conversation with the children, right? Dahil kapag high school na sila, pwede nyo na po silang magkaroon ng malalim na pag-usapan. But especially when they are still young, bata, it's a very good way to guide them right way. Pero habang sila ay bata pa, mabuting paraan ito para mapatnubayan sila sa mabuting paraan. So anyway, the in church, right? Sometimes even some more bata, they have some mistake or some make a problem. We need to guide them, correct them right way. Kaya maging sa church, kahit yung mga bata, nagkakamali sila, kailangan din silang itama. For example, during sermon, right? They too much noisy, right? Halimbawa sa sermon, kapag sila'y sobrang ingay, It's just let them do right there. It's not God's will. yung hayaan lang po sa kanilang ginagawa, hindi yan kalooban ng Diyos. We need to correct, we need to guide them. Right? Kailangan natin silang itama, kailangan natin silang iwasto. But anyway, this discipline by Lord can be done only by parents. Pero yung pagpalo sa mga magulang, sa mga anak, magagawa lang ito ng mga magulang. You shouldn't do other neighbor children. Huwag niyong gawin yun sa anak ng kapitbahay. Okay. So anyway, I hope we can guide and can guide our children in right way. Umaasa po ako na mapapatnubayan natin yung ating mga anak sa tamang pamamaraan. I understand it's really not easy. Naintindihan ko po na hindi talaga madali. Guiding children to right way, it's really not easy. Yung pagpapatnubay sa mga anak sa tamang pamamaraan ay hindi madali. That's why we need more prayer for them. Kaya kailangan natin ng higit na panalangin para sa kanila. Our children are future in our church, right? Yung ating mga anak ay yung future ng ating church. So our church school teacher, they try their best to guide them. Kaya yung ating church school teacher, ginagawa nila yung kanilang makakaya para magabayan sila. Through their own effort, it's not enough. Pero sa magitan lamang kanilang pagsisikap, hindi po ito In sapat. the house, in the family, we need to guide them. Sa bahay at sa pamilya, kailangan natin silang patnubayan. Actually, that's more important. Dahil yan po yung mas mahalaga. Okay? Okay po? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Please hold us on to abide in church until our Lord comes again. Pakiusap, hawakan niyo po kayong matatag na manatili sa Panginoon hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Even though we have a lot of oppression in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Kahit na meron po kaming napakaraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano, ang aming Panginoon ay kasama namin at palaging gumagabay sa amin. Please be with us and guide us until the end. Pakiusap, hawakan niyo po kami hanggang sa huli. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.